Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, may nakatirang magsasakang si Mang Elias. Payak lamang ang kanyang buhay. Isang maliit na kubo, ilang tanim na palay at gulay, at isang malaking tapayan ng malamig na tubig sa harap ng kanyang bahay. Ang tapayan na ito ang kaniyang ipinagmamalaki sapagkat laging galing sa bukal ang tubig dito, malinis at malamig, tila'y ginto para sa isang taong araw-araw na nagsasaka sa init ng araw. Gabi iyon, kalalabas lang ni Mang Elias mula sa kanyang kubo matapos magdasal. Pinakikinggan niya ang huni ng kuliklig at ang mahinang ihip ng hangin na dumadaan sa mga palayan. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Tila ba may kaluskos sa tapat ng kanyang kubo, malapit mismo sa tapayan. Akala niya'y pusa lamang o kaya'y isang ligaw na aso, ngunit nang siya'y lumapit ng dahan-dahan, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang tikbalang. Mataas, payat ngunit matipuno, ang ulo'y parang kabayo at ang mga mata'y nagliliyab sa dilim. Ang nilalang na ito ay nakaluhod at umiinom ng tubig mula sa kanyang tapayan, tila ba uhaw na para bang ilang araw nang hindi nakatikim ng malamig na tubig. Ang mahabang buhok ng tikbalang ay basa sa pawis, at ang bawat higop nito sa tapayan ay parang kulog na umuukil-kil sa dibdib ni Mang Elias. Nanlumo siya sa takot, ngunit pinilit niyang huwag lumikha ng ingay. Ngunit bigla, napalingon ang tikbalang at tumama ang matatalim na mata nito kay Mang Elias. Hindi ito agad gumalaw, para bang pinag-aaralan siya. Humigop muli ng tubig ang tikbalang bago nagsalita sa tinig na paos, ngunit malalim. Salamat tao, sa tubig mong malamig. Matagal na akong pag-alagala at ang uhaw ay halos pumatay sa akin. Ngunit, hindi ka ba natatakot sa akin? Nanigas ang mga tuhod ni Mang Elias. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o lalapit. Ngunit may bahagi sa kanyang puso na nagsasabing, huwag mangamba. Kaya't buong tapang siyang sumagot, kung ikaw ay dumating upang uminom lamang at hindi manakit, bakit ako matatakot? Ang tubig ay biyaya ng may kapal, at ang tapayan ay hindi ko ipinagkakait kahit kanino. Natahimik ang tikbalang. Sa unang pagkakataon, may taong hindi tumakbo, hindi nagsigaw, hindi nagtataboy. Sa halip, tinanggap siya. Ang gabing iyon ang simula ng isang kakaibang ugnayan, isang magsasaka at isang nilalang ng kabundukan na parehong magbabago ang kapalaran. Matapos ang unang pagkikita nila, hindi nakatulog si Mang Elias ng gabing iyon. Ang imahen ng tikbalang na nakaluhod sa kanyang tapayan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sa baryo nila, ang mga matatanda ay laging nagkukwento tungkol sa tikbalang. Mga nilalang na nangaakit ng mga manlalakbay, inililigaw sa kagubatan, o kaya'y nagdadala ng malas. Ngunit ang nilalang na nakita niya ay tila hindi ganoon. Uhaw, oo, nakakatakot sa itsura, oo rin, pero hindi ito nagpakita ng dahas. Sa halip nakipag-usap pa nga. Kinabukasan, habang nagsasaka sa palayan, pilit niyang inaalis sa isip ang lahat. Ngunit hindi rin niya maiwasang mag-isip, babalik kaya iyon? Sa tuwing natatanaw niya ang kanyang kubo mula sa gitna ng palayan, tumatama ang araw sa tapayan at tila ba may aninong dumadalaw dito. Gabi na naman, habang nag-aayos siya ng kalan upang mag-init ng tubig, narinig niya muli ang mahinang yabag sa labas. Mabibigat ang hakbang, parang nagmumula sa paa ng kabayo, ngunit mas magaan at maingat. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip. Doon, nakita niya muli ang tikbalang, tahimik na nakaluhod sa harap ng tapayan at muling umiinom ng malamig na tubig. Ngunit ngayon, hindi lamang uhaw ang anyo ng nilalang, may bahid ng pagod at tila ba may sugat sa kanyang balikat. Ang mahabang buhok ay nakalugay at ang katawan nito'y halos nanginginig.
Nag-ipon ng lakas ng loob si Mang Elias at lumabas ng kubo. Kaibigan, mahina niyang sambit. Mukha kang sugatan. Nagulat ang tikbalang, agad na nagtangkang tumayo, ngunit nang sumakit ang balikat ay napaurong ito. Tinitigan nito si Mang Elias at ang mga matang kaninang malamlam ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Hindi ako dapat lumapit sa mga tao, sagot ng tikbalang. Takot at poot ang laging kapalit. Ngunit dahan-dahan, kinuha ni Mang Elias ang isang lumang bote ng langis at mga halamang gamot mula sa kanyang dingding. Lumapit siya ng marahan, iniwasan niyang magpakita ng kahit anong galit. Kung nanaisin mo, huhugasan ko ang iyong sugat at lalapatan ng gamot. Ako'y magsasaka, hindi manggagambala ng nilalang. Ngunit hindi ko rin kayang tiisin na makita ang kahit sinong nilalang na nagdurusa. Napatingin ang tikbalang, tila ba naguguluhan. Sa huli, tumango ito ng marahan at muling lumuhod. Maingat na nilinis ni Mang Elias ang sugat nito gamit ang malamig na tubig mula sa tapayan. Pagkatapos ay pinahiran ng langis at tinikdik na dahon ng lagundi. Habang ginagawa niya iyon, nagsalita ang tikbalang. Ako'y si Ambo, tagapagbantay ng kagubatan. Ngunit sa aking paglalakbay, sinalakay ako ng mga nilalang na mas masama pa kaysa sa akin. Hindi ko akalaing may isang tao na magkakaloob ng awa. Ngumiti si Mang Elias kahit nanginginig ang kamay. Kung iyan ang iyong pangalan, Ambo, tandaan mo rin ang akin. Ako'y si Elias. Hindi lahat ng tao ay kaaway mo. Sa gabing iyon, nagsimula ang isang pagkakaibigan na walang sino man sa baryo ang makakaunawa. Isang magsasakang payak at isang tikbalang na tagapagbantay ng kagubatan. Makalipas ang ilang gabi, mas naging madalas na ang pagdalaw ni Ambo sa kubo ni Mang Elias. Sa unay pawang pag-inom lang ng tubig mula sa tapayan ang ginagawa ng tikbalang. Ngunit kalaunan ay natutong magpahinga sa lilim ng punong kahoy sa tabi ng kubo. At sa bawat gabi, unti-unting lumalalim ang kanilang usapan. Habang nakaupo si Mang Elias sa bangkito at si Ambo na may nakasandal sa puno ng mangga, naramdaman ng magsasaka na parang may gustong sabihin ang tikbalang na matagal na nitong ikinukubli. Elias, wika ni Ambo na mabigat ang tinig. Matagal nang hindi ako nagpapakita sa mga tao. Ang iba sa inyo, kapag nasilayan ako, ay agad na nag-aalay ng dasal at umaalis. Ang iba na may sumusubok akong habulin, gamit ang apoy o patalim. Ngunit ikaw ang unang nagpakita ng awa. Napayuko si Mang Elias, marahang hinaplos ang putik na dumikit sa kanyang mga palad. Ambo, tugon niya. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Siguro'y dahil nakita kitang uhaw at sugatan. Sa akin, ang pagkauhaw at sakit ay hindi dapat ipagkait na guminhawa kahit sino ka pa. Humugot ng malalim na hininga ang tikbalang bago nagsimulang magkwento. Ang kagubatan na aking pinagmulan ay hindi tulad noon. Noong una, payapa ang lahat. Mga ibon, mga hayop, at mga nilalang tulad ko. Kami ang mga bantay ng gubat, tinitiyak naming hindi sumusobra ang tao sa pagkuha ng yaman ng kalikasan. Ngunit dumating ang isang panahon na ang mga nilalang ng dilim, mga aswang at sigbin, ay nagsimulang maghasik ng takot. Pinutol nila ang mga punong sagrado, inagaw ang mga hayop na dapat ay aming pinapangalagaan. Ako'y lumaban, ngunit sinalakay nila ako at sugatan akong nakatakas. Nanlaki ang mga mata ni Mang Elias. Sa baryo, laganap ang mga kwento tungkol sa mga aswang na dumudukot ng bata at hayop. Ngunit ngayon, mismong isang tikbalang ang nagpapatunay sa kanila. Kung gayon, ani Elias, ang iyong sugat ay galing sa kanila. Tumango si Ambo. Mabigat ang bawat galaw ng kanyang ulo. At kung hindi dahil sa iyong tubig at gamot, malamang ay hindi ko na nakayanan. Ngunit Elias, kailangan kong bumalik sa kagubatan.
Ang aking tungkulin ay hindi maaaring iwan. Gayunpaman, hindi ko alam kung kakayanin kong mag-isa. Tahimik si Mang Elias. Sa kanyang dibdib may halong takot at pananabik. Hindi siya mandirigma, siya ay simpleng magsasaka lamang. Ngunit ngayong narinig niya ang kwento ni Ambo, may pumipintig na damdamin sa kanyang puso. Isang tinig na nagsasabing baka siya ay may papel din sa laban ng kagubatan. Kinabukasan, habang nagsasaka, paulit-ulit niyang inisip ang mga salita ng tikbalang. At sa huli nagpasya siya. Kung muling babalik si Ambo upang humingi ng tulong, hindi siya uurong. Sa ilalim ng buwan sa gabing iyon, muling dumating si Ambo at sa tingin pa lamang ng tikbalang ay batid na ni Elias. Isang malaking panganib ang paparating at kailangan nilang magtiwala sa isa't isa. Muling dumating si Ambo sa kubo ni Mang Elias, ngunit ngayong gabi ay iba ang kanyang anyo. Hindi na lamang isang sugatang nilalang na humihingi ng tulong, kundi isang bantay ng kagubatan na may daladalang mabigat na balita. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa ilalim ng buwan, at ang mga ugat sa kanyang braso ay tila naninigas sa matinding kaba. Elias, bulalas ni Ambo. Hindi na ligtas ang kagubatan. Ang mga nilalang na dati nagkukubli sa dilim ay nagsisimula ng magpakita. Ang mga aswang ay nagtatagpo sa gitna ng gubat, may binabalak silang masama. Ang mga hayop ay naglalaho at ang mga puno ay nagbubuwal kahit walang hangin. Ang kagubatan ay humihingi ng tulong. Kinabahan si Mang Elias, ngunit pinilit niyang maging matatag. Ngunit ano ang magagawa ko, Ambo? Ako'y isang magsasaka lamang, hindi isang mandirigma. Wala akong sandata kundi ang aking itak na ginagamit ko sa bukid. Ngumisi ang tikbalang, isang ngisi na puno ng respeto at paghanga. Hindi laging lakas ang kailangan, Elias, kundi tapang at puso. Ikaw lamang ang nagpakita sa akin na hindi lahat ng tao ay sakim o malupit. At dahil doon, naniniwala akong maaari kang makatulong. Ang tapayan mo, ang tubig na mula sa bukal, iyon ay banal. Hindi mo alam, ngunit may basbas iyon ng kalikasan. Kaya't nang ininom ko ang tubig, bumalik ang aking lakas. Hindi iyon karaniwan. Napatigil si Elias. Matagal na niyang alam na ang bukal na iyon ay kakaiba. Mula pagkabata ay doon sila kumukuha ng tubig at sinasabi ng kanyang lola na may espiritu raw na nagbabantay dito. Ngunit ngayon lang niya naunawaan ang tunay na kahalagahan nito. Kung gayon, wika niya, ang tubig na iyon ay maaaring makatulong sa kagubatan. Tumango si Ambo. Ngunit higit pa riyan, kakailanganin natin ang isa't isa. Ang mga aswang ay hindi basta-basta mawawala. May pinuno sila, isang matandang dato ng gabi, na nagbabalak na sakupin hindi lamang ang gubat, kundi pati ang mga baryo. Kung magtagumpay sila, wala nang ligtas. Hindi tao, hindi hayop, hindi kagubatan. Ramdam ni Elias ang bigat ng sinabi ng tikbalang. Para bang ang payak niyang buhay ay biglang nabaligtad. Mula sa simpleng pagtatanim ng palay at gulay, ngayon ay nakasalalay sa kanya ang kapalaran ng kanilang baryo at marahil ng buong kabundukan. Kung kailangan mong bumalik sa gubat, mahina niyang tugon. Sasama ako. Hindi ko man alam kung paano ako makakatulong, ngunit hindi ko kayang manahimik kung ang masama'y lumalaganap. Napangiti si Ambo. At sa unang pagkakataon, nagpakita ito ng mukha ng pag-asa. Salamat, Elias. Hindi kita bibiguin. Simula ngayong gabi, ikaw ay kakampi ng kagubatan. Nilingon nila ang madilim na kagubatan sa di kalayuan na tila nananabik at nananaghoy sa ihip ng hangin. Sa kanilang dibdib, parehong tumibok ang damdamin ng takot at tapang. Ang simpleng tapayan ng tubig at ang uhaw na tikbalang ang naging tulay upang magsimula ang isang pakikipagsapalaran na hindi na nila matatakasan.
Madilim ang gabi nang tuluyang nagpasya si Mang Elias na sumama kay Ambo patungo sa pusod ng kagubatan. Dala lamang niya ang kanyang itak. Karaniwang gamit niya sa pag-aani at paglilinis ng damo, ngunit ngayong gabi, iyon ang magsisilbing sandata laban sa mga panganib na hindi pa niya nakikita kailanman. Bago sila umalis, lumapit muna siya sa tapayan at kumuha ng isang banga ng malamig na tubig. Ibinigay niya iyon kay Ambo. Kung sakaling mawalan tayo ng lakas, ito ang ating sandata, sabi ni Elias. Tahimik na tumango ang tikbalang at naglakad sila palayo sa kubo patungo sa daan ng gubat. Ang mga palayan ay tinabunan ng hamog at ang buwan ay tila nagtatago sa makapal na ulap. Ang bawat yabag nila ay may tunog na kumakaluskos sa tuyong damo. Habang lumalakad, nararamdaman ni Elias ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Ibang-iba ito sa karaniwang simoy ng hangin sa bukid. May dala itong pangingilabot para bang may mga matang nakamasid sa kanilang bawat hakbang. Ang mga puno'y naglalakihan at ang kanilang mga ugat ay tila kumakapit sa lupa na para bang may buhay. Elias, bulong ni Ambo. Ano man ang marinig o makita mo, huwag kang bibitiw sa aking tabi. Ang gubat ay may sariling diwa. Iginagalang nito ang mga tapang na walang kasakiman, ngunit sinusubok nito ang mga pusong marupok. Tumango si Elias, kahit ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Habang palalim sila ng palalim, nakarinig sila ng mga kakaibang ingay. Huni ng ibong hindi niya kilala, alulong ng hayop na hindi karaniwang aso. Ang mga anino ay naglalaro sa gilid ng kanilang paningin, para bang may mga nilalang na nagtatago sa likod ng mga puno, nagmamasid, nag-aabang. Sa di kalayuan, may nakita si Elias na pulang liwanag, parang nagbabagang-baga na nakalutang sa hangin. Tumingin siya kay Ambo. Mga mata, mahinang sagot ng tikbalang. Huwag kang titingin ng matagal, baka mahulog ang iyong diwa. Mabilis niyang iniwas ang tingin, ngunit ramdam niya ang biglang pagbigat ng kanyang katawan, para bang may gustong sumipsip ng kanyang lakas. Sa kanyang isipan, dinasalan niya ang kanyang lola at ang Diyos, humihiling ng lakas ng loob. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, narating nila ang isang maliit na dambana na gawa sa batong lumang-luma. Dito huminto si Ambo. Ang mga ukit sa bato ay hindi na maintindihan ni Elias, ngunit ramdam niya ang kakaibang enerhiya rito. Dito nagtatagpo ang mga bantay ng kagubatan, paliwanag ni Ambo. Ngunit ngayon, iilan na lamang kami. Marami ang nilipol ng mga aswang at ng kanilang pinunong si Datu Silaw. Narinig ni Elias ang pangalan at nanlamig siya. Sa kanilang baryo, ikinukwento ng matatanda ang isang engkantong datu na itinakwil sa dilim. Mata na nagliliyab, tinig na nakakapanghina ng loob, at lakas na kayang magwasak ng isang baryo sa isang gabi. Hindi niya akalaing totoo pala ito. Ambo, usisa ni Elias. Kung iilan na lamang kayo, paano natin sila mapipigilan? Ngumiti ang tikbalang, malungkot ngunit puno ng pag-asa. Hindi kami ang tututol sa kanila, Elias. Ikaw. Nanlaki ang mata ng magsasaka. Ako, isang simpleng tao lamang ako. Hindi, Elias, sagot ni Ambo. Ikaw ang anak ng bukal. Ang tubig na iniingatan mo ay may basbas ng kalikasan. Iyan ang hindi nila kayang labanan. At ikaw lamang ang maaaring magdala nito laban sa kanila. Napatitig si Elias sa banga ng tubig na kanyang dala. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya na ang simpleng bagay na iyon, ang tubig mula sa kanilang tapayan, ay may kapangyarihang higit pa kaysa sa kanyang naiisip. Ngunit kasabay ng pagkaunawang iyon ay ang bigat ng pasanin. Kung siya'y mabibigo, hindi lamang ang kanyang sarili ang malalagay sa panganib, kundi ang buong baryo at ang kagubatan mismo.
Sa ilalim ng mga punong saksi sa kasaysayan, tumibay ang loob ni Mang Elias. Kung ito ang aking tungkulin, wika niya, tatanggapin ko. Ngunit Ambo, kailangan kitang kasama. Tumanggo ang tikbalang at sa unang pagkakataon, nagdikit ang kanilang mga kamay, isang tao at isang nilalang, na nagbigkis ng panata. Ipagtatanggol nila ang gubat laban sa dilim. At sa malayo, mula sa kailaliman ng kagubatan, sumiklab ang alulong ng mga aswang. Mahaba, matinis, at nakakapanginig ng laman. Hudyat ng nalalapit na sagupaan. Tahimik na naglakad sina Elias at Ambo palalim sa pusod ng kagubatan. Ang mga dahon sa itaas ay halos nagsasara, tinatakpan ng liwanag ng buwan at tanging mga alitaptap ang nagiging gabay nila. Ngunit kahit paano, ramdam ni Elias na may mga matang nakatingin sa kanila mula sa dilim. Mga matang gutom, mapanganib at puno ng galit. Ambo, bulong niya, may nararamdaman akong kakaiba. Para bang sinusundan tayo. Tumigil ang tikbalang at tumango. Hindi ka nagkakamali, mga tauhan ni Dato Silaw. Matagal na nila akong hinahanap. At ngayong narito ka, Elias, sila'y lalo pang mababangis. Maghanda ka. Mula sa likod ng mga punong malalaki, lumabas ang tatlong nilalang, mga aswang na nakayuko at naglalaway. Ang kanilang mga matay pula at kumikislap. Ang kanilang balat ay kulay abo, at ang kanilang mga kukoy mahahaba't matalim, tila mga patalim na handang pumatay. Sumugod ang isa sa kanila, mabilis na parang hangin. Muntik nang tamaan si Elias kung hindi siya natulungan ni Ambo, na agad humarang at tinulak ang halimaw palayo gamit ang kanyang malakas na binti. Tumilapon ang aswang at bumagsak sa ugat ng isang puno, ngunit agad itong bumangon at muling nagngangalit. "Huwag kang humiwalay sa akin, Elias," sigaw ni Ambo. Ngunit bago pa siya makasagot, ang isa pang aswang ay biglang lumundag mula sa itaas. Napatras si Elias at sa takot, naitaas niya ang kanyang itak. Sa isang iglap, naputol ang braso ng halimaw at umalingaw-ngaw ang nakakasulasok nitong hiyaw. Gulat si Elias sa kanyang nagawa, nanginginig ang kamay at halos bumigay ang tuhod. Ngunit pinilit niyang manatiling matatag. "Elias!" sigaw ni Ambo. "Ibuhos mo ang tubig." Naalala niya ang banga ng tubig na kanyang dala. Agad niyang binuksan at isinaboy sa isa pang aswang na paparating. Sa sandaling dumikit ang tubig sa balat nito, agad itong umusok at natunaw na parang pinaso ng apoy. Napasigaw ito sa sakit at tumakbo palayo. Iniwan ng amoy ng nasusunog na laman. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang natitirang dalawang aswang ay nag-alab sa galit. Sabay silang sumugod, isa mula sa harap at isa mula sa likod. Sa mabilis na galaw, sinipa ni Ambo ang isa, habang ang isa ay humarap kay Elias. Mabilis ang pangyayari. Si Elias ay humihinga ng malalim at sa lahat ng lakas ng kanyang loob, isinugod ang kanyang itak sa dibdib ng aswang. Ang nilalang ay napaatras, nangingisay habang lumalabas ang itim na dugo. At bago ito tuluyang makalapit, muling isinaboy ni Elias ang natitirang tubig mula sa banga. Tumama ito sa mukha ng halimaw at sa isang kisapmatay na tunaw ang laman nito hanggang sa maging abo. Humihingal si Elias, pawisan, nanginginig, ngunit nakatayo pa rin. "Diyos ko," bulong niya, "nagawa ko." Lumapit si Ambo, hawak ang sugatang balikat, ngunit matatag ang tinig. "Iyan ang sinasabi ko, Elias. Ang tubig na dala mo ay hindi lamang para sa kaginhawaan. Ito ay basbas ng kalikasan. Sumpa sa mga nilalang ng dilim. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kaya mong itak lamang. Ngunit ang tubig na iyon ang pinakamalakas mong sandata." Sa kalayuan, muling umalingaw-ngaw ang mga alulong,
Mas marami, mas malakas, at mas nakakatindig balahibo. Hindi 3 o 4 na lamang, kundi tila buong hukbo ang nag-uumpukan. Elias, ani Ambo, hindi pa ito ang wakas. Ang mga napatay natin ay mga bantay lamang. Ngunit darating ang oras na makakaharap natin mismo si Datu Silaw. At doon natin malalaman kung gaano katatag ang ating panata. Hinawakan ni Elias ang hawakan ng kanyang itak, mahigpit na parang ayaw ng pakawalan. Sa kabila ng takot, may apoy na nagsimula sa kanyang puso. Kung ganon, Ambo, sagot niya, hindi ako uurong. Kung para sa baryo at sa kagubatan ng laban na ito, isusugal ko ang aking buhay. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang magsasaka at isang tikbalang. At sa kanilang pagkakaisa, alam nilang magsisimula na ang tunay na digmaan. At sa kalaliman ng dilim, may pares ng mga matang mas maliwanag kaysa sa apoy ang dumilat. Mga matang nagmamasid, naghihintay at nagbabadya ng panganib na higit pa sa kanilang naranasan. Pagkatapos ng matinding laban sa mga aswang na nagbabantay, muling nagpatuloy sina Elias at Ambo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Tahimik silang naglakad, ngunit hindi katahimikan ng kapayapaan ang bumabalot sa kanila. Ito'y katahimikan ng banta, tila ba ang mismong hangin ay nagbabadya ng paparating na unos. Ang mga puno ay mas nagsisiksikan, ang mga ugat ay mas gumagapang, at ang mga ibon ay biglang nanahimik. Sa halip, ang naririnig lamang nila ay ang mahinang ugong ng hangin na may kasamang tila bulong. Elias, wika ni Ambo, huwag kang magugulat sa iyong makikita. Ang pinuno nila ay marunong manlinlang ng mata at pandinig. Ang kanyang tinig ay kayang magwasak ng tapang at ang kanyang mga mata ay kayang kumain ng iyong kaluluwa. Pinakawalan ni Elias ang isang malalim na buntong hininga at mas hinigpitan ang hawak sa kanyang itak. Kung gayon, lalo kong iingatan ang aking sarili. Huwag kang mangamba, Ambo. Hindi ako susuko. Sa gitna ng kagubatan, biglang lumitaw ang kakaibang liwanag. Parang apoy na nagliliyab sa hangin, ngunit hindi nagbubuga ng init. Ang liwanag ay unti-unting nag-anyong nilalang. Isang matangkad na lalaki, payat ngunit matikas, ang balat ay parang abo, at ang mga mata ay nagliliyab na parang baga. Ang kanyang ngiti ay mapanlinlang, at ang kanyang tinig ay parang sabayang huni ng libu-libong kuliglig. Ambo, sambit ng nilalang, matagal na kitang hinahanap. Akala mo ba'y makakatakas ka sa akin? Napaatras si Elias, ngunit hindi niya iniwas ang tingin. Alam niyang ito na ang pinunong kinatatakutan ng lahat. Siya na ba si Datu Silaw? Pabulong niyang tanong kay Ambo. Tumango ang tikbalang, hindi inaalis ang tingin sa kanilang kalaban. Oo, Elias, siya ang nagpapalaganap ng dilim sa kagubatan. Ngumisi si Datu Silaw at lumapit ng ilang hakbang. Ang bawat yapak niya ay nag-iiwan ng marka sa lupa na parang sinunog ng apoy. Elias, tawag niya, gamit ang tinig na malamig at nakakaakit. Ikaw ang bagong kinatawan ng mga tao? Isang magsasaka? Isang alipin ng lupa't pawis? Bakit ka nagpapaloko sa nilalang na ito? Itinuro niya si Ambo. Kung sasama ka sa akin, bibigyan kita ng kapangyarihan. Hindi mo na kailangang magbuhat ng araro, hindi mo na kailangang magutom. Lahat ng yaman ng kagubatan ay mapapasa iyo. Unti-unting bumigat ang dibdib ni Elias. Ang kanyang isipan ay tila hinihila sa dalawang direksyon. Isang bahagi niya ay nagsasabing totoo ang pangako ni Datu Silaw at ang isa ay nagsusumigaw na huwag magpadala. Elias, sigaw ni Ambo, sabay hawak sa kanyang balikat. Huwag kang makikinig, ang kanyang salita ay lason. Mabilis na umiling si Elias, pinilit niyang alisin ang bigat sa kanyang isipan. Sa huli,
Isinaboy niya ang kaunting tubig mula sa banga sa lupa sa kanyang paanan. Biglang lumiwanag ang lupa at nagbalik ang kanyang katinuan. "Huwag mo akong tuksuhin, Datu Silaw," matapang niyang sigaw. "Ang kayamanan ay walang halaga kung kapalit nito'y kadiliman at kasamaan." Muling ngumisi si Datu Silaw, ngunit ngayoy may halong galit. "Kung gayon, pinili mo ang pagkawasak. Hindi ako natatakot sa tubig mong banal, Elias. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang aking hukbo. Ang nakita mo kagabi ay iilan lamang. Kapag dumating ang aking buong lahi, kahit ang tapayan mo ay hindi ka maililigtas." Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at mula sa paligid ay lumabas ang mga anino. Mga nilalang na parang usok. May mga mata, ngunit walang anyo. Ang kanilang huni ay parang alulong ng 10 aso at sigaw ng libo-libong kaluluwang nagdurusa. "Maghanda kayo," wika ni Datu Silaw. "Ito pa lamang ang simula." At sa isang kisap mata, naglaho siya. Iniwan sina Elias at Ambo na napapalibutan ng mga aninong nagbabadya ng bagong laban. Humugot ng malalim na hininga si Elias, at sa kabila ng takot ay tumayo siyang matatag. "Ambo," anya, "kung ito pa lamang ang simula, kailangan nating pagtibayin ang ating panata. Hindi tayo pwedeng umatras." Tumango ang tikbalang, at sa kanilang pagkakatitig, nabuo ang mas matibay na samahan. Hindi na lamang sila magsasaka at nilalang ng kagubatan. Sila na ngayon ay magkakampi laban sa kasamaan ng dilim. At habang umiihip ang hangin ng kagubatan, ramdam nilang hindi na sila ligtas kailanman. Napapalibutan sina Elias at Ambo ng mga nilalang na parang usok, itim, malamig, at naglalagablab ang mga mata sa pulang liwanag. Ang kanilang anyo'y walang hugis, ngunit ang kanilang mga galaw ay mabilis at nakapangingilabot. Ang bawat paglapit nila ay parang pagdampi ng yelo sa balat, at ang kanilang tinig ay nagmumukhang alulong ng mga ligaw na kaluluwa. "Mga anino ng gabi," bulong ni Ambo, "handa ang mga kamao." Sila'y mga kaluluwang bihag ni Datu Silaw, ginawang alipin ng dilim. Hindi sila ganap na buhay, ngunit hindi rin ganap na patay. Kinilabutan si Elias. Hawak niya ang kanyang itak, ngunit ramdam niyang walang laman na laman ng mga nilalang. Paano ko sila lalabanan kung usok ang kanilang katawan? Isa sa mga anino biglang sumugod kay Elias. Lumusot ito sa kanyang braso, at agad niyang naramdaman ang matinding lamig na dumaloy sa kanyang katawan, parang pinipiga ang kanyang kaluluwa. Napaluhod siya sa sakit. "Elias!" sigaw ni Ambo. Kaagad niyang tinadyakan ang anino, ngunit sa halip na tumilapon, nagkalasaw ito at muling bumalik sa hugis. Hingal na hingal si Elias, ngunit naalala niya ang banga ng tubig na hawak. Mabilis niyang binuksan at isinaboy ang ilang patak sa paligid. Sa sandaling tumama ang banal na tubig sa lupa, nagliyab ito ng liwanag na parang apoy, at ang aninong nakalapit sa kanya ay napasigaw at naglaho. "Ambo!" sigaw niya. "Ang tubig, iyon ang susi." Mabilis na kumilos si Ambo, kinuha ang isa pang tabo ng tubig mula sa banga at isinaboy sa mga aninong papalapit. Parang mga insektong nadarang, ang ilan ay nagliyab at naglaho, ngunit mas marami pa ang nagsimulang magpakita. "Hindi sila matatapos," wika ni Ambo, "hanggat hindi natin natatapos ang kanilang pinagmulan." Ngunit hindi na sila binigyan ng oras ng mga nilalang. Sabay-sabay na sumugod ang mga anino. Isa'y dumapo sa balikat ni Ambo, isa na may sumiksik sa likod ni Elias. Ramdam nilang kapwa bumibigat ang kanilang katawan, para bang may kumakain sa kanilang lakas. "Hindi tayo tatagal kung ganito," sigaw ni Elias. Napaisip siya. Kung patak lamang ng tubig ang nakakaubos sa kanila, paano kung buong banga? Mabilis niyang kinuha ang banga, at bago pa siya maagapan ni Ambo, itinapon niya ang kalahati ng laman nito sa paligid. Sa isang iglap,
nagliyab ng matinding liwanag ang lupa. Ang mga anino ay nagsigawan, ang kanilang mga hugis ay nag-alinlangan, at isa-isa silang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ang paligid ay nagmistulang dagat ng apoy, ngunit ang init ay hindi sumakit sa balat. Sa halip, nagbigay ito ng ginhawa at lakas. Napatigil si Ambo at tumitig kay Elias. Hindi ko akalaing magagawa mo iyon. Elias, totoo nga, ikaw ay may basbas ng bukal. Ang tubig ay sumusunod sa iyo, hindi lang bilang sandata, kundi bilang kaalyado. Ngunit bago pa sila makapahinga, biglang umalingaw-ngaw muli ang tinig ni Datu Silaw sa hangin, malakas, nakakatawa at nakakapangilabot. Mahusay, Elias, mahusay. Ngunit huwag mong isipin na sapat na yan upang talunin ako. Ang mga anino ay mga laruan lamang. Kung ang liwanag mo'y makakapagtapos sa kanila, mas lalo kong nanaisin ang iyong pagkatalo. Huwag kang magkakamaling isipin na ligtas ka. Kasabay ng tinig ay ang unti-unting panginginig ng lupa. Ang mga puno ay nag-aalugan at mula sa malayo ay narinig nila ang mabibigat na yabag. Hindi na anino, kundi mga nilalang na may laman at buto. Mula sa dilim, lumitaw ang tatlong higanteng nilalang. Mga aswang na mas malalaki, mas matitindi ang anyo kaysa sa kanilang nakaharap. Ang kanilang balat ay makapal, parang batong nababalutan ng dugo, at ang kanilang mga bibig ay punong-puno ng matutulis na ngipin. Elias, maring sabi ni Ambo, ito na ang tunay na pagsubok. Ang mga ito ay mga alagad na direkta ng pinadala ni Datu Silaw. Humigpit ang hawak ni Elias sa kanyang itak at sa natitirang kalahati ng banga ng tubig. Sa kanyang dibdib, naglalaban ng takot at tapang, ngunit mas malakas ang kanyang paninindigan. Kung ito ang hinihintay na laban, sagot niya, hindi ako uurong. At sa gabing iyon, sa ilalim ng madilim na kalangitan, nagsimula ang sagupaan ng tao, tikbalang, at mga halimaw ng dilim, isang laban na magtatakda kung may pag-asa pa ang kagubatan. Nanginginig ang lupa habang papalapit ang tatlong higanteng alagad ni Datu Silaw. Ang kanilang mga anino ay kumakain sa liwanag ng buwan, at ang kanilang huni ay parang pinagsamang alulong ng lobo at daing ng bangkay. Ang bawat isa sa kanila ay halos kasing laki ng punong niyog, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa pula, tila gutom na gutom sa laman. Si Ambo ay agad na pumanig sa tabi ni Elias, nakayuko at nakahanda ang mga kamao. Elias, bulong niya, ang mga ito'y hindi na basta-basta aswang. Sila'y mga piling alagad, mga katawan ng dating mga mandirigma na binuhay ng sumpa ni Datu Silaw. Hindi sila madaling patumbahin. Humigpit ang hawak ni Elias sa kanyang itak at sa banga ng tubig. Kung ganoon, sagot niya, mas lalo kong hindi sila tatakasan. Ang unang higante ay sumugod at sa isang hampas ng kamay ay muntik nang madurog ang buong katawan ni Elias kung hindi siya agad nahila ni Ambo palayo. Tumama ang kamao ng halimaw sa lupa at ang ugat ng puno ay nagbitak-bitak parang lindol na dumaan. Mabilis na tumalon si Ambo at sinipa ang halimaw sa muka. Ngunit sa halip na matumba, ngumisi lamang ito at agad sinunggaban ang tikbalang. Ambo, sigaw ni Elias. Mabilis niyang kinuha ang tabo, sumalok ng tubig mula sa banga at isinaboy sa kamay ng higante. Sa isang kisap mata, umusok ito at napabitaw ang halimaw sa pagkakakapit kay Ambo. Napasigaw ito ng malakas at ang balat sa kamay ay nagkabitak-bitak na parang sinunog ng araw. Magaling, Elias, ani Ambo. Iyon ang kanilang kahinaan. Ngunit ang dalawa pang higante ay sabay na lumapit. Isa'y tumalon mula sa gilid at ang isa na may lumapit sa likod. Sa laki nila, nagmistulang munting daga sina Elias at Ambo sa gitna ng tatlong halimaw. Sa mabilis na galaw, hinampas ni Ambo ang isa sa mga binti ng halimaw, dahilan upang ito'y bahagyang matumba.
Ngunit bago pa siya makalayo, sumugod ang isa at tinamaan siya ng braso. Tumilapon ang tikbalang sa isang puno at napangiwi sa sakit. "Ambo!" sigaw ni Elias, halos manghina sa takot. Ngunit wala na siyang oras. Ang isa pang higante ay nakalapit na at ibinaba ang 2 kamay na parang malalaking bato. Sa desperasyon, itinapon ni Elias ang kalahating laman ng banga sa katawan ng halimaw. Sa sandaling tamaan ito ng tubig, nagsimulang mangitim at mabiyak ang balat nito. Nagsisigaw ito ng nakakasulasok na tinig at bumagsak sa lupa, unti-unting naglaho hanggang maging abo. Napahinto si Elias, hingal na hingal. "Isa na lang," bulong niya sa sarili. Ngunit ang natitirang 2 higante ay mas nagngalit. Ang sugatan ay muling tumindig at sabay silang sumugod. Hinawakan ni Elias ang natirang laman ng banga. Isang dakok na lamang ng tubig ang natitira. "Ambo!" sigaw niya. "Kailangan kong pagkakataon." Tumayo ang tikbalang, sugatan ngunit matatag. "Sige Elias, ako ang bahala sa isa, tapusin mo ang isa pa." Sumugod si Ambo at sinalubong ang pinakamalaking higante, nakipagsalpukan ng lakas. Ang kanilang banggaan ay nagpagalaw sa mga punong nakapaligid. Samantala, ang isa namang halimaw ay humarap kay Elias. Humigpit ang hawak ng magsasaka sa kanyang itak. Sa bawat hakbang ng halimaw, naramdaman niya ang bigat ng kanyang hininga, ang kaba sa dibdib, ngunit hindi siya umatras. Nang bumaba ang kamay ng halimaw, mabilis siyang lumusot sa gilid at isinaksak ang kanyang itak sa hita nito. Umungal ang halimaw at halos mahulog sa lupa, ngunit hindi pa iyon sapat. Alam ni Elias na ang tanging paraan upang matapos ang laban ay ang banal na tubig. Itinaas niya ang tabo at sa huling patak ng tubig mula sa banga, isinaboy niya ito sa mukha ng halimaw. Sa isang iglap, parang tinamaan ng araw ang nilalang. Nagsigaw, nagliyab at tuluyang naging abo. Huminga ng malalim si Elias, nanginginig ngunit matatag. Lumapit siya kay Ambo, na halos nakaluhod na sa pagod at sugat ngunit nakangiti. "Dalawa," wika ng tikbalang. "Dalawa sa kanilang 3 ang iyong pinabagsak. Hindi ako nagkamali sa iyo, Elias. Ang tapayan mo, ang bukal, ikaw ang tunay na anak ng liwanag." Ngunit bago pa sila makapahinga, muling narinig nila ang tinig ni Dato Silao, mas malakas at mas malupit kaysa dati. "Mahusay, Elias." Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Ang 3 alagad ay mga bantay lamang. "Sa susunod, ako mismo ang iyong makakaharap. At sa oras na iyon, ni ang tubig mo, ni ang tikbalang mong kaibigan ay hindi ka maililigtas." Nagalon ang hangin at muling nagbalik ang katahimikan ng gubat. Ngunit sa dibdib ni Elias, alam niyang hindi na sila ligtas. Ang tunay na labanan ay paparating. Nang matapos ang sagupaan laban sa 3 higante ng dilim, halos bumigay ang katawan ni Elias. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa hingal. Ngunit sa kabila nito, matibay pa rin ang kanyang paninindigan. Sa kanyang tabi, si Ambo ay sugatan. May mga gasgas at pasa sa buong katawan, ngunit ang mga mata ay nagliliyab ng determinasyon. Tahimik ang kagubatan. Ngunit ang katahimikan ay hindi kapayapaan, kundi hudyat ng mas malaking unos. Ang mga punong kahoy ay tila nakatungo at ang mga ibon ay hindi man lang naglalakas loob na umawit. Ang hangin ay mabigat at tila may mga matang nagmamasid mula sa bawat anino. "Elias," wika ni Ambo, mahina ngunit matatag. "Oras na. Narito na siya." At mula sa gitna ng kadiliman, muling lumitaw ang liwanag na parang nagbabagang apoy. Dahan-dahan itong nag-anyong tao hanggang sa mabuo ang nakakatindig balahibong anyo ni Dato Silao. Ang kanyang mga mata ay tila 2 araw na pula at ang kanyang katawan ay nababalutan ng itim na usok na parang buhay.
Elias. Sambit ni Datu Silaw, ang kanyang tinig ay parang sabayang huni ng libu-libong kaluluwang umiiyak. Maraming taon akong naghintay ng tulad mo. Isang taong may basbas ng bukal. Ngunit sa halip na lumapit sa akin, pinili mong maging alipin ng kahinaan. Lumapit siya at sa bawat hakbang ay nagkakabitak-bitak ang lupa. Sumama ka sa akin, Elias. Gamitin natin ang kapangyarihan ng tubig upang palawakin ang aking kaharian. Ikaw ang magiging kanang kamay ko at maghahari tayo sa kagubatan, sa baryo, sa lahat ng nilalang. Humigpit ang hawak ni Elias sa kanyang itak. Hindi! Ang kapangyarihan ng tubig ay para sa buhay, hindi sa kasamaan. Kung iyan ang iyong nais, mas pipiliin kong mamatay kaysa magpakasama. Napangisi si Datu Silaw at sa isang iglap sumalakay siya. Ang kanyang mga kamay ay nagmistulang mahahabang kuko ng bakal at ang kanyang galaw ay parang kidlat. Muntik nang tamaan si Elias kung hindi siya naitulak ni Ambo palayo. Sumugod si Ambo at sinubukan siyang sapakin, ngunit sinalubong siya ng isang hampas ng dilim. Tumilapo ng tikbalang at bumagsak sa lupa, nanginginig ang katawan. Ambo, sigaw ni Elias, ngunit wala siyang oras. Si Datu Silaw ay muli nang papalapit at ang kanyang mga mata ay tumatagos sa kaluluwa ng magsasaka. Naramdaman ni Elias ang bigat sa kanyang dibdib, para bang may humihigop ng kanyang lakas. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, naramdaman niya ang malamig na tubig mula sa kanyang banga. Ang natitirang kaunting laman nito ay tila nagningning, parang may sariling buhay. Naalala niya ang mga salita ng kanyang lola noong siya ay bata pa. Anak, ang tubig mula sa bukal ay hindi lamang nagbibigay buhay sa katawan. Ito rin ay biyaya na nagtataboy sa dilim. Ingatan mo ito, sapagkat balang araw, ito ang magliligtas sa iyo. Kumislap ang kanyang mga mata. Tumayo siya at sa lahat ng lakas, itinapon niya ang natitirang tubig sa banga diretso sa mukha ni Datu Silaw. Sumigaw ang pinuno ng mga aswang, isang hiyaw na nagpagalaw sa buong kagubatan. Ang kanyang balat ay nagsimulang pumutok, ang kanyang usok ay nagkahiwa-hiwalay, at ang kanyang mga mata ay nawalan ng liwanag. Hindi. Maaari ba itong mangyari? Sigaw ni Datu Silaw, habang unti-unti siyang natutunaw sa liwanag. Ngunit hindi tumigil si Elias. Ginamit niya ang kanyang itak at isinaksak ito sa puso ng halimaw. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag mula sa katawan ni Datu Silaw, naglaho ang dilim at ang kanyang hiyaw ay umalingaw-ngaw hanggang sa mawala. Tahimik ang lahat, ang kagubatan ay parang muling huminga, ang mga puno ay nagunat ng kanilang mga sanga at ang mga ibon ay muling umawit. Napasandal si Elias sa isang puno, pagod at halos mawalan ng malay. Lumapit si Ambo, sugatan ngunit nakangiti. Nagawa mo, Elias, ang kagubatan ay ligtas dahil sa iyo. Ngumiti si Elias kahit nanginginig ang labi. Hindi, dahil sa akin lamang, dahil sa bukal, at dahil may kaibigan akong tulad mo. Tumango si Ambo at sa kanilang pagkakatingin, alam nilang tapos na ang isang yugto, ngunit hindi pa ang lahat. Sapagkat habang may dilim sa mundo, ang liwanag ay kailangang manatiling gising. Bumalik si Elias sa kanyang kubo, dala ang bagong tapayan ng tubig mula sa bukal. Sa tuwing titingin siya rito, naaalala niya ang laban, ang tikbalang na si Ambo, at ang panatang kanilang binuo. At sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng buwan, naririnig niya ang tinig ng kagubatan. Hindi na isang iyak ng takot, kundi isang awit ng pasasalamat. Wakas.